Hindi ko akalain aabot ako ng 14 years ngayon. 2 taon lang sana eh. Ay mga kapimboy, nandito ako sa bahay ngayon, wala tayong pasok. Pahinga, bumawi ng pahinga. Dahil talagang nakakapagod ang trabaho at sinasabayan ko pa ng pag-gym kaya talagang plak na pag uwi ng bahay. Hindi ako makagawa tuloy ng vlog mga kapimboy. Ito, Lunes, Martes ang day off ko. So, bawi tayo ng pahinga. Hindi ako umalis. Siguro mamaya, baka bibili lang ako ng ulam. Nagising ako ng 10. Tapos, natulog ulit ako ng 12. Nagising ako mag-alas 2 na yung kakakain ko lang. Katatapos ko lang kumain mga kapimboy. So, talagang bumawi tayo ng pahinga. So, wala. Nandito lang ako sa bahay. Pahinga. Si Pinboy. Ayan. Habang nakasalang yung labahan ko dun sa washing machine. Pero pinagbantaan daw siya ng driver nito. Tapos pala na ito. Ayan, ito lang yung gawain ko ngayon. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay na nanonood sa akin. Happy Father's Day po. Ay, hindi na ako nakapag-vlog kahapon dahil panghapon ako kahapon eh. Pumasok ako ng alas 2, umuwi ako ng 9:30. Ayan, linggo. Medyo maraming tao sa hapon kasi. Tapos, ayun. Ito, pahinga tayo mga kapinboy. Happy Father's Day sa lahat ng mga daddy, tatay, ama. Bumawi ako ng pahinga ngayon. Sarap ng tulog ko. Ayaw ko pa sana bumangon. Nagugutom na ako. Alam mag-aalas 2 na. Nag-gym din kasi ako kagabi. Pag out ko ng 9:30, diretso ako ng gym. Mga 1.5 oras. Wala, na-addict na naman ako. Buhat-buhat. Nawiwili na naman mag-exercise. Kahapon, natapos ako mag-aalas 12. Kumain, tapos pahinga konti, tulog. Gising ng 10. Tapos nakatulog uli. Grabe. So, ang sarap ng pahinga natin ngayon mga kapimboy habang naglalaba ako ngayon. So, dito lang ako. Hilata. Wala tayong gagawin ngayon, kundi magpahinga. Walang gym ngayon, wala. Pahinga ko ngayon. Baka bukas. Bukas na ako. Ay, Diyos me. Ang daming tao lagi sa trabaho. Pag Biyernes, Sabado, Linggo lang naman. Biyernes, Sabado, Linggo. Pag Lunes, walang naglalaro doon. Ang bukas ng bowling center ay alas 4. Tapos wala na masyadong naglalaro. Yun lang, maraming tao, Biyernes, Sabado, Linggo, 3 araw. Wala rin kaming liga, wala rin kaming tournament. So, nasa likod lang kami lagi. Yung mga technician, nasa likod lang. Hindi kami napupunta dun sa harap para ng customer. Hindi. Mag-entertain ng customer. Mag-assist ng mga customer. Lagi kami nasa likod. Binabantay namin yung lanes na may yung mga nagpi-paint jamming, tsaka yung mga nagbo-ball stock, yun yung binabantay namin, yung mga natutumbang pin, yun nire-reset namin yun. Yun lagi yung chine-check namin. So nakakatuwa kasi ganyan ulit yung trabaho ko mga kapinboy. Yan din dati yung trabaho ko sa Pinas eh. Tapos napunta nga ng Middle East, tas dito. Napunta lang ako ng 2 years mahigit sa arcade dun sa time zone. Pero natutuwa naman ako at nandito na uli ako sa ganitong trabaho. Bumalik ulit sa dati.
Ayun mga ka-pinboy. Parang inaantok ulit ako. Nagbabawi yung katawan ko. Nagbabawi ng tulog. Katatawag ko lang kay Betchay. Ayun, si Betchay. Kasi pasok ka na. Pasok ka na kasi. Kaya busy na si Betchay. Hatid sundo dun sa kanyang mga service. Parang dumadami na rin yata yung estudyante na hinahatid sundo niya sa mga kanya-kanyang mga school. So buong araw yata bumabiyahe si Betchay. Mula umaga hanggang hapon yun. Iba-iba schedule ng mga bata, yun. Tuloy pa rin yung kanyang pagsiservice. Kahit papaano, nakakatulong si Betchay sa akin. May income din si Betchay kahit papaano. Tapos yung maliit na tindahan. So, sana plano ko makabakasyon next year. Mga May. May. Kasi May, 1 taon na ako sa employer ko dito. Bala kung magbakasyon. So ipapakita ko ulit sa inyo yung buhay ko dun sa Pinas, buhay namin dun sa Pinas. Yung araw-araw na ginagawa ni Betchay, hatid sundo sa mga service niya sa mga estudyante. So sasamahan ko siya sigurado dun. Pero bakasyon niya, hindi naman yata bakasyon. Baka tapos na ang bakasyon. So, ayun mga ka-pinboy. Excited na rin ako. Gusto ko lang mag 1 year muna dyan para makapagbakasyon. Kasi hindi pwedeng kailangan maka 1 taon para may 1 month vacation. So, bala ko Mayo next year. Sana. At excited na rin talaga magbakasyon kasi huling bakasyon ko 2025. Hindi. 2024 December. Yeah, 2024 December, tapos bumalik ako January 2025. Doon ako bagong taon nga pala. Ayan, ang saya ng experience ko noon. Ilalagay ko dito. Ayan. Yan yung bakasyon ko. Ayan. Ang saya ng na yan, bakasyon na yan kasi bagong taon iba talaga sa atin pag bagong taon. Napaka-aliwalas, napakasaya. Iba yung pakiramdam. Iba talaga kumpara dito sa abroad. Doon mararamdaman mo talaga yung Pasko, mararamdaman mo talaga yung bagong taon. Mararamdaman mo talaga yung kasiyahan ng bawat isa. Mararamdaman mo talaga yung selebrasyon ng bawat bahay sa mga ganong panahon, bagong taon, Pasko. Ang saya. Dito sa abroad wala, deadma lang. Minsan may mga din naman, selebrasyon, pero iba talaga yung vibe sa atin. Talagang ramdam mo yung ramdam mo yung kasiyahan. Ay naku mga ka-pinboy, kailan uli kaya makapagbakasyon ng December? Ang mahal kasi ng ticket, 2,400 yung bakasyon ko na yon. 2,400 biro mo. Hinulugan ko pa yung kay Ate Michelle. Ate Michelle, shout out. Salamat. Ang dami mong tulong sa akin. Hinulugan ko pa yung kay Ate Michelle. Biro mo 2,400. Grabe. Pag hindi naman peak season kasi nasa 1,200, 1,400, gano'n, 1,300. Bali ka na yun. Pero pag December talaga, tsaka mahal na araw, parang mahal ang ticket. Mga 2,000 mahigit, balikan. Ay nako. Pero iba kasi yung saya pagka December
Ang saya sa pakiramdam talaga, sobra. Lahat masaya ang tao. Tsaka bihira ko lang kasi ma-experience yung kaya ginawa ko na. Pinilit ko talaga December. Tagumpay naman. Nakapag-vlog din ako ng mga kapimboy. Kasama ko yung family ko. Ang saya. Bigayan ng regalo. Hahanda kayo sabay-sabay ng pagkain. Ayun. So, may konting fireworks. Mga kapitbahay, inuman, karaoke, kantahan, ang saya. Napakasaya ng bakasyon na yan. Sana panoorin nyo yung vlog ko na yan. Tapos mga kapinboy, yun nga. Ay, nako. Ayusin ko lang to. So, mga kapinboy, para kanino nga ba ako? Para kanino nga ba yung pagsasakripisyo ko dito sa abroad? Siyempre, unang-una sa pamilya ko, sa future ng mga anak ko. Kahit na mahirap, pinagtitiisan, pinagtsatsagaan. Ang usapan namin ni Betchay nung mag-a-abroad ako 2 taon lang. Yun lang din naman kasi ang plano ko. 2 taon. Pati nga payo ng aking mga katrabaho dati sa amin. Saglit lang yan, 2 taon. Mag-ipon ka lang doon. Kasi yun lang man talaga ang bala ko eh. 2 taon lang. Mag-iipon lang para makapagsimula ng maliit na negosyo. Yun ang plano ko eh. Kasi nagsasawa na rin ako sa pagiging empleyado nun. 12 years din kasi akong straight dun sa SM Bowling Center nun. So parang nagsasawa ako. Sabi ko gusto kong mag-abroad. Tapos 2 taon, mag-iipon lang. Tapos uuwi. Magninegosyo kami ni Betchay. Ayun. Pero hindi nangyari eh. Kasi unang abroad ko sa Saudi yun. Ang nangyari nga nun, hindi lang ako 2 years dun. Kulang-kulang 3 years eh. Tsaka hindi ako nakaipon dun. Yung kumpanya kasi namin dun na bankrupt eh. Nag-file sila ng bankruptcy kaya halos hindi kami pinapasweldo. Kulang-kulang halos 1 taon, wala kaming sweldo. Wala kaming pagkain, tapos yung accommodation namin pinapaalis na kami, lipat-lipat na kami kung saan-saan. So parang ang hirap ng kalagayan namin dun. Tapos wala kaming health card, wala kaming work permit, yung ikama. Nakakatakot lumabas kasi pag natsambahan ka ng polis, huli ka. So, hindi kami halos nakakalabas, wala kaming pagkain, wala kaming pera, wala akong naipapadala. Ang hirap nun. Mabuti na lang, yung pinapasukan naming bowling center doon sa Qatar, ay hindi, Qatar tuloy. Sa Saudi Aramco Rastanora. Recreation yun eh. Doon ako nagtatrabaho sa bowling center. May mga Pilipino doon na syempre mga naaawa din, mga kababayan natin. Sila nagtutulong-tulong sila para makapag-abot sa amin ng pera at pagkain. Naalala ko sila, si Simon Gomez, yun kung nanonood ka, Sermon. Hindi ko na alam ko nakauwi na, nag-retired na to nasa Pinas na to. Pero dating empleyado ng Saudi Aramco, si Sermon Gomez tsaka si Ma'am Bang Gomez. Ayan, mag-asawa. Tapos, meron pang isang tumulong sa amin, si Mirasol. Pinuntahan talaga kami doon sa accommodation. At inabutan kami ng pagkain, inabutan din kami ng pera. Ay naku, ang hirap nun. Kasi wala talaga kaming maaasahan sa kumpanya, wala talagang sweldo eh. Tapos hindi kami nakakalabas ng kwarto. Kasi nga wala kaming mga ikama eh. Delikado lumabas. Yun, hindi sila nagdalawang isip na tumulong. Lalo, nangunguna doon si Sermon Gomez.
Maraming salamat, Sir Mon. Tsaka may isa pa. Si Sir Andy. Si Sir Andy. Grabe na touch ako kasi nung pauwi na kami ni Kuya Freddy. Nung pauwi na kami, gusto niya makipagkita sa amin. Yung pala, kaya pala gusto niya makipagkita dahil mag-aabot siya ng konting halaga para kahit papaano meron kaming may uwing pera. So naalala ko, inabutan kami ni Sir Andy kasama si Kuya Freddy, yung kasama ko, katrabaho ko. Si Sir Andy kasamahan nila Sir Mon Gomez yun. Empleyado rin siya ng Saudi Aramco. At grabe, inabutan niya kami ng pocket money pauwi. Tapos pagdating dun sa hindi ko maalala yun. Ay, hindi ko makalimutan yun, Sir Andy. Maraming salamat. Babawi din ako sa inyo. Pagdating dun sa airport sa Pinas, pinapalitan ko kaagad. So may pera akong umabot ng 2,000 pesos. So, ayun, sinundo nga ako ni Betchay nun ng mga panahon na yun. Grabe yung experience na yun. Halos lahat kasi ng kumpanya nun bumagsak yung mga Bin Laden Group of Companies sa Saudi. Parang bumagsak din yun. Ang daming repatriation sa kanila. Rin yun, sabay-sabay kami nun yung mga panahon. Kami naman, Muhammad Albargas, talagang hindi na nagpapasweldo. Tapos syempre walang pagkain, walang trabaho, wala, ang hirap. Nakauwi ako nun, pinadalhan ako ni Betchay ng pamasahe. Nakahiram siya sa kapitbahay, pinadala niya ako dun sa Saudi. Yun yung pinambili ko ng ticket kasi sagot namin yung ticket. Tapos yung nakapag-provide yung kumpanya namin ng temporary work permit para maka-exit lang sa Saudi. So yun, grabe yung nangyari sa amin nun. Baliktad ako yung pinadala ni Betchay pang ticket wala na talaga akong pera, wala talagang pampadala. Kulang-kulang 1 taon yun. Hindi naman kalaki ang sweldo ko, 1.8 plus 2 times 12 o times 13. Yung 200, 1.8 plus 2, yung 200 allowance ko yun, isang buwan. Bali 2,000 yung sweldo ko ron. Magkano lang palitan nung 13, 12 times 12, grabe ang baba. Si Sir Andy, alam ko kung saan siya ngayon sa Pinas. Minsan papasyalan ko siya, susurpresahin ko siya. At gusto kong magpasalamat sa kanya ng personal. Kasi ang ganda talaga ng ginawa niya sa akin, hindi ko makalimutan yun. Lahat naman halos ng mga taong nakapaligid sa akin na maganda ang ginawa, hindi ko nakakalimutan. Isang araw, babawi at babawi ako sa inyo. Yan, isa na yan si Sir Andy Kodjamat ng Saudi Aramco Rastanora. Alam ko kung saan siya makikita pag uwi ko, pupuntahan ko talaga siya para magpasalamat. Sir Andy, magkikita ulit tayo pag nakapagbakasyon ako, puntahan kita dyan sa inyo. Gusto kong makapagkita sa inyo. Hindi ko alam kung kilala pa rin niya ako, pero tingin ko hindi na. Pero siya, hindi ko makakalimutan. Yung ginawa niya kasi maganda. Ang ganda ng ginawa mo sa amin. Tinulungan mo kami. Binigyan mo kami ng pera para kahit papaano may pansalubong. Isa pa yun, si Sir Mon Gomez. Nung pauwi na kami, nasa tricycle na ako pauwi ng bahay, tumawag ulit kung ayos pa yung biyahe ko, kumusta yung biyahe ko, nakarating na ba ako ng bahay, kinumusta pa ako nun. Friend ko sa Facebook yun, si Sir Mon Gomez, tsaka si Andy, Sir Andy Kodjamat. Si Sir Andy yan, pupuntahan ko talaga siya pag nakapagbakasyon ako. Yun nga mga boy, sabi ko dati 2 years lang, kaso na-discarrel yung kumpanya namin sa Saudi. So umabot ng kulang-kulang 3 taon. So yung plano kong mag-ipon, hindi ako nakaipon, wala akong naipon. So umuwi ako ng Pinas nang walang dalang pera talaga, kapos na kapos. Ang ginawa ko,
Wala kaming income, wala kaming nag-aaral yung mga bata, yung si Abby, tsaka si Daph. Ginawa namin ni Betchay, nagtitinda yata yung kapatid ko noon ng bigas doon sa palengke. Sa harap ng bigasan niya, nagtinda naman kami ng palamig tsaka fishbowl. Tapos, sinamahan na namin ng banana cue, sinamahan na namin ng turon. Tapos may payong kami. Ayun, nandun kami ni Betchay, dalawa kami ni Betchay doon. Pagka magsusundo siya sa mga bata, yung mga bata diretso doon sa tindahan, hindi nakakapahinga. Naka-uniform pa yun, nandun na sa tindahan, uuwi na kami nun, gabi na. So walang pahinga yung mga bata noon, hindi nakakapag-review ng maayos. Kaya tinibetsa yung mga bata sa umaga, susunduin niya ng hapon, diretso na dun hanggang gabi na sa tindahan namin. Ako maghapon dun. So nagugulat yung mga kapitbahay namin dun kasi galing akong abroad eh. Tapos diretso dun sa palengke, diretso dun sa palamigan namin, sa fishbowlan namin. Yan, fishbowl, banana cue, turon. Ayaw ko na sanang mag-abroad nun eh. Kaso wala talaga ako naipon. Wala kaming pang negosyo na uumpisahan eh. Kasi wala kaming puhunan. Ngayon, may mga kaibigan tayo na mga bowling technician din, mga pinboy din. Hiring naman sa Qatar. Tapos nakita ko, ang ganda ng bigayan. Parang sabi ko, ayoko na sana eh, pero nung nakita ko yung yung bigay medyo maganda, nag-apply uli ako. Kaya ako napunta ng Qatar 2016. Nasa naman ako noon, recreation uli. Sa Qatar Energy, Qatar Petroleum. 2016 ako nandun. Tumagal ako doon ng kulang-kulang 7 years kasi grabe ang ganda ron. Libre lahat. Libre bahay, libre sasakyan, libre pagkain, umagahan, tanghalian, hapunan, libre lahat. Grabe. Wala ka nang gagawin, magpapahinga ka na lang. Pag nagugutom ka, bababa ka na lang sa mess hall. Tas yung labahan doon, libre din. Yung labahan doon, yung mga washing machine doon, salang mo lang doon. Libre. Walang problema sa toilet doon. Kasi paglabas mo ng accommodation sa kwarto mo, sunod-sunod yung mga toilet, shower, kahit saan meron. Paglabas mo, merong CR. Ang ganda, hindi ka maiilang. Kunyari dito, medyo hindi ka komportable. Lipat ka dun sa kabila. Shower. Grabe kung saan-saan. So, walang problema. Hindi nag-aagawan. Ang ganda doon sa sa Amwads. Amwads yung kumpanya ko dun sa Qatar. Sa Dukhan kami noon, sa Dukhan Qatar Petroleum or Qatar Energy na ngayon. Kulang-kulang 7 years ako doon, mga kapimboy. Nag-enjoy din ako doon. Na rin sana ako pa for good na rin sana ako nung bago ako mapunta rito, pa for good na rin sana ako Kaso kaka-browse ko ng ganun sa Facebook, nakita ako may bowling center. Hindi naman hiring Wala, minessage ko lang doon sa group nila, sa Facebook page nila. Nag-message lang ako sa Facebook page nila. Nag-reply. Tapos nangangailangan, naghahanap pala ng mismong may-ari yung nag-reply sa akin. Naghahanap talaga sila ng technician. Isakto accredited employer sila. In-interview ako sa Messenger. Sabi ko, ayos kasi kaya ko naman gusto mag-for good na noon nung nasa Qatar ako dahil 7 years na kumbaga 10 years na akong nag-abroad So tama na, kahit paano may naipundar na akong bahay noon, may kunting puhunan na rin. So sabi ko, tama na, uwi na ako. Nako, ito nga yung New Zealand, nakita ko bowling center. Nagpasa lang ako. Hindi, nag-message lang ako. Sabi ko, technician ako dito sa Qatar. Tagal, may mahaba na akong experience. Nag-reply agad, tapos tinawagan ako. In-interview ko. Tapos, yun na, dire-diretso. Kuha na daw ako ng medical.
Tapos ayusin ko na daw yung mga documents na kailangan ko at ipoprocess ng immigration advisor ko. Ayun, tuloy-tuloy hanggang sa napunta dito sa New Zealand. Hindi ako nakauwi ng 6 years. Kaya yung vlog ko noon, after 6 years, nagbakasyon ako. Grabe, ang tagal. Pauwi na, for good na ako noon eh. Ayun, andito na tayo sa New Zealand. Kaya, yung 2 years ko, umabot na ng 15 years ngayon sa abroad. Umabot na sa punto na kolehiyo na yung mga anak ko. Ngayon pa ba ako uuwi? Ang laki na ng tuition fee nila. So, kung uuwi ako, hindi na pwede dahil hindi makakatapos yung dalawa. So, ito, tuloy-tuloy. 15 years. Kulang-kulang 3 years Saudi. 7 years. Kulang-kulang 7 years Qatar. Mahigit 3 years sa dito. 14 years pala. Mag-14 years na pala ako. 14 years na pala ako mga kapinbe. Hindi pala 15. Mag-14 years dito sa abroad. So, dating 2 years lang ang plano. Hindi pala nasusunod yun. Hindi pala nangyayari talaga. Tsaka marami ako nakita mga katrabaho sa sa Qatar dati na 2 years lang ako dito. 2 years lang. Tapos uwi na. Yung 2 years nila, inabot na ng isang dekada eh. Ganun talaga eh. Parang mahuhook ka na talaga sa abroad eh. Lalo na pagka nag-aaral na yung mga anak mo, tapos kolehiyo na lahat. Parang hirap nang umuwi dahil hindi biro ang tuition fee. Siyempre, tas may mga pangangailangan pa sa bahay. So, ayun, tuloy-tuloy tayo hanggang ngayon mga kapinboy. Nasa abroad pa rin. 14 years. Nagpo 14 years. So, ayun mga kapinboy. Ang takbo ng buhay ko sa pag-abroad. Tsaka dati wala naman akong hindi ko nga alam bakit ako nakapag-abroad eh. Kasi hindi ko talaga siya plano. Nung wala kasi akong birth certificate eh. Late registration ako eh. Kailan lang ako nagpa-late registration. Matanda na ako eh. Kumbaga, hindi ako narehistro kasi noon eh. So, pag wala akong birth certificate, wala din akong passport. Hindi akong passport. Ang maganda naman nung kinasal kami ni Beche nung 2006. Yung nagkasal sa amin, nag-aasikaso rin pala siya ng mga birth certificate, ng late registration. Kinausap ko kung nag-aayos nga sila ng late registration. Ayun, naayos mga 3 months yata. Nakuha ko yung birth certificate ko. Late registration. Ang binayaran ko lang wala pang 1,000. Tuwan-tuwa ako Marunong sila mag-asikaso eh. Ang galing ng sekretary nila. Tuwan-tuwa ako na-asikaso. Wala pang 1,000 yung gastos ko. Nung panahon na yun, nag-asikaso rin ako sa Caloocan City Hall. Hinihingian kami kulang-kulang 60,000 eh. Kasi kesyo papadala pa sa probinsya, ibabalik sa City Hall uli ng Caloocan, tapos marami pang mga kailangan mga documents para isubmit dun sa NSO. So, ayun. Ang hirap ng process. Pero nung lumapit nga ako dun sa nagkasal sa amin sa Huwes, ayun, saglit lang. Kulang-kulang 3 months, lahat okay na. Hindi ako masyadong gumastos ng malaki. So, pasalamat talaga ako noon. Kaya nakakuha ng passport. Ang pagkakuha ko ng passport, ayun, nag-iisip-isip na ako mag-apply. Kasi may mga kasama akong mga pinboy din na nag-Saudi, nag-Oman. Parang hanga ako sa kanila kasi biro mo, nagtatrabaho sila abroad. Para akong nainganyo. Ayos So, nag-apply na ako noon. Yun nga, Saudi nga.
Umalis ako nun. Umabot pa ako ng mga ilang taon. Mga 2013 kasi ako nag-Saudi. So mga kapinbay, ang hirap, no? Ang hirap maging malayo sa pamilya. Naku, Diyos ko, Father's Day kahapon. Wala, sa ano, trabaho. Solo. Walang selebrasyon. Binati lang ako ng mga anak ko, asawa ko, nanay ko, kapatid ko. Ganun talaga. Pasko, bagong taon dito sa abroad, wala. Tahimik lang, tulog. Solo flight, sakripisyo talaga. So, yun yung aking pinagdaanan. Hindi ko akalain aabot ako ng 14 years ngayon. 2 taon lang sana eh. Magnenegosyo lang sana ako eh. Iipon lang ako para magnegosyo eh. Hindi na natuloy, hindi na nangyari kasi naging komportable na rin kasi ako dun sa Qatar eh. Kasi maganda yung buhay ko dun eh. Medyo maganda sweldo, libre lahat, magaan yung trabaho, masaya, maaliwalas, panatag eh. Ang ganda rin eh. Kaya umabot ako ng 7 years eh. Kulang 7 years. Ang nangyari, nakakita ng trabaho sa New Zealand. Wow, New Zealand. New Zealand pa more. Pagdating dito, nahirapan talaga ako. Ang hirap. Kasi yung isang tao katumbas ng 3 tao ang trabaho. Kayod talaga. Pukpukan talaga. Na may kasamang stress at pressure pa. So, ganun dito sa New Zealand. Hindi lahat siguro. Pero, nakakatatlong employer na ako eh. Nakakatatlong na ako, ilipat eh. Ganun pa rin eh. Ganun talaga. Pukpukan sa trabaho, may kasamang stress, pressure. Pero ngayon medyo nakakaramdam ako ng nakakapagod pero masaya at magaan. Hindi siya mabigat Parang ang sarap pumasok 'yon. Parang ang sarap pumasok kasi magaan pagpasok mo, hindi wala kang dadatnan na toxic o umpisa ka agad ng trabaho, pukpukan ka agad ng trabaho pero yung merong mga taong komplikado, walang ganoon dun sa trabaho ko ngayon. Gampanan mo lang yung trabaho mo ng maayos. Wala silang pakialam. Walang pakialam ang may-ari, walang pakialam yung mga katrabaho mo. Basta nakikita kang nagtatrabaho ng maayos. Ako, nagtatrabaho ko ng maayos. Inaabutan pa ako ng pagkain, ng kitchen, mga taga-kitchen. Kasi kami, may kitchen doon, tsaka minsan may mga party-party doon eh. So pag mag-isa ako, inaabutan ako ng juice. Basta may pupunta na lang doon sa likod kasi lagi ako nasa likod ng makina. Wala kami sa harap. Nandun kami lagi sa likod. 3 kaming technician doon. Pag ako lang naka-duty, yun, minsan magugulat na ako, may maghahatid ng pagkain. Manok o kaya mga burger. Yung babait nila eh. Komportable ako ngayon sa trabaho, grabe. Kaya nakakapagod siya. Komportable, masaya. Nakapag-gym pa nga ako pagkatapos ng trabaho. Diretso ako ng gym, City Fitness. Ang saya eh. Kaya mga kapinboy, naikwento ko lang yung buhay ko, yung mga karanasan ko. Nung bago pa lang ako mag-abroad, yung mga plano ko sana dati, 2 taon lang. So, hindi yun nangyari. Hanggang ngayon, nandito pa rin sa abroad, sakripisyo pa rin. Kaya ang tanong ngayon, para kanino ba yung pagsasakripisyo ko dito sa abroad, sa ibang bansa? Siyempre, para sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. So, kaya ako tinitiis kahit na napakahirap mag-isa. Lalo na may 1 dekada na ako nasa ibang bansa na hindi sila kasama. So, hindi biro yun. Talagang ilang beses lang ako nagbakasyon. 2 beses. 2 beses lang sa 14 years old. Hindi, 3 beses lang sa 14 years, mga kapinboy. 3 beses lang sa 14 years. Biro mo, Pero ganun talaga. Ay nagkakaedad ng aking mga magulang.
kolehiyo ng aking mga anak. Nagkakaedad na rin kami ni Betchay. Kapatid ko. Di ba? So, lahat nagbabago. Laki ng pagbabago sa lugar namin. Wala. Ayun mga kapinboy. Tuloy ang laban. Tuloy ang buhay sa abroad ni Pinboy. Kaya ito, pahinga tayo ngayon. Lunes, wala tayong gagawin kung hindi magpahinga. Bibili pa lang ako ng ulam, pero yun ang gagawin ko mamaya. Bibili lang ako ng ulam. Bibili ako ng ulo ng salmon, magsisigang ako. Tapos, pahinga uli. Saglit lang naman lutuin yun. So, pahinga uli. Tapos, Martes bukas. Hindi ko alam kung anong gagawin ko bukas. Malamang mag-vlog tayo. So, ayun lang muna mga kapinboy. Hanggang dito na lang po. At maraming salamat po sa pakikinig. At panonood ninyo. Salamat po. God bless po.